Magandang hapon, Leia. Nagbigay na ba ng detalyadong impormasyon ng PNP sa pagkakahuli kay Apollo Kibuloy? Magandang hapon sa iyo, June. Matapos nga, June, yung isinagawang pagdinig o hearing ng ilang senador dyan sa Davao kaugnay nga ng operasyon na isinasagawa ng mga pulis dyan sa KOJC compound. Patungkol naman sa paghahanap dito kay Apollo Kibuloy ay nagbigay ng 24 na oras na ultimatum ang PNP para lumutang itong si Kibuloy at kung hindi, magsasagawa sila ng final assault. Nasa kote na eh, huli na eh. No? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun eh. And I explained it. Sabado pa lamang ng bandang 1:00 ng hapon ay plinano na ng Davao Police ang gagawing final assault sa pinagtataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Linggo ng umaga, sinabi ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre na nag-deploy na siya ng 500 Special Action Force at 500 Special Weapons and Tactics at tauhan ng Regional Mobile Force Battalion para pasukin na ang ACQ School of Ministry na pinagtataguan ni Kibuloy. Subalit, nakatanggap sila ng surrender filler. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na anuman ang mangyari ay binili na niya si General Torre na iwasang may madamay na mga bata. At connect, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pero kami namatay ng inosente, it will go the line, and the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Dagdag ni General Torre, wala nang susuutan si Kibuloy kaya't napilitan na itong sumuko. So, bottom line, he has no other options, but there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Nanindigan din si DILG Secretary Benhar Abalos na nasa loob lamang ng KOJC compound si Kibuloy, taliwas sa pinalulutang na impormasyon ng ilan na nagtago ito sa labas ng compound. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, naahuli siya doon mismo sa loob. Sinabi ni Chief PNP na Hunyo pa lamang ay 80% na silang sigurado na nasa loob lang si Kibuloy kaya tama lamang ang desisyon ng PNP na ituloy ang operasyon at wag lisanin ang lugar. Para naman sa mga nagbigay ng mga maling impormasyon kaugnay kay Kibuloy at sa mga humarang sa pagsisilbi ng warrant of arrest, sinabi ni Secretary Abalos nakakasuhan nila ang mga ito. I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects. June, ang tanungin naman kanina si Secretary Abalos kung sino-sino itong mga kakasuhan at kung mayroong mga
kilalang personalidad. Ang sagot ni Secretary Abalos, bahala na ang PNP na mag-imbestiga at magsampa ng kaso. June? O Lea, papaano nalaman nila General Torre na nandoon sa building na ACQ School Ministry itong grupo o si Apollo Kibuloy? June, ang nabanggit kanina sa press conference ay mayroon silang tipster na ito ay isang babae at ito daw ay dating miyembro na disgruntled member at yun ang nagsasabi sa kanila ng kung nasaan at saan matatagpuan itong si Kibuloy. Kaya nga sinabi nila na bukod doon sa gadget o equipment na ginagamit nila ay meron silang mga impormasyon na natatanggap kaya't sigurado sila na nandoon si Kibuloy sa loob. Lea, para patas tayo, no? Kasi sinasabi nga ni Secretary Abalos na ito'y kwentong kutsero. Pero ang sinasabi ng abogado ni Apollo Kibuloy na si Atty. Torion na ang sabi daw ay galing daw ng bundok si Apollo Kibuloy bumalik sa compound. Dahil daw inaalala niya yung kanya mga miyembro, kinausap at para wag na daw lumala yung sitwasyon. At sa narrative nga ni Atty. Torion, dinitali niya kung papaano yung pagsuko. Ang sinasabi niya, mula kay Colonel Silo, tapos kumonekta sa isang Philippine Army, tapos kumonekta sa gobernador ng Davao del Norte, hanggang sa napunta sa ISAF, hanggang sa napunta sa may mga kernel-kernel pa, at napunta doon sa General Macapas. Tama ba yun, Lea? General Macapas. Hanggang doon na nga yung negosasyon. June, ang sinasabi ng PNP at ni Secretary Abalos, malabo na ang sinasabi ng kampo ni Kibuloy na noong 8 lamang o noong linggo lamang bumalik itong si Kibuloy para nga sumuko. Dahil kung mapapansin mo, umaga pa lamang ay ang dami ng pulis at napapalibutan na nila itong lugar kung saan nga sinasabing nandoon si Kibuloy. Kaya't malabo na may makapasok o makalabas doon sa building na yon o doon sa loob ng KOJC compound. Kaya't sinasabi nila, simula pa lang doon sa loob si Kibuloy at sinabi din kanina ni Chief PNP na noong nagkaroon ng anibersaryo itong KOJC ay pinabantayan na niya ng maayos itong buong compound para walang makatakas o walang makalabas doon sa compound. Kaya't malabo din yung sinasabi nila na noon lamang bumalik para sumuko. Ito ay noong linggo nga dahil ang dami ng bantay. Nasa 1,000 mga pulis na yun, June. Yung bang larawan na yan, Len, na nakikita natin ngayon, yung ba si General Macapas na nakipag-negotiate doon kila Atty. Torion ang, sa picture na yan, Lea? Tama ka dyan, June, kasama din itong si General Macapas. Ito yung head o director ng intelligence group ng Philippine National Police. Pero ang nabanggit doon sa mga statement nitong si Atty. Torion na parang ang pinagkakatiwalaan nitong si Pastor Kibuloy at naging bahagi ng negosasyon ay itong ang ilang tauhan ng ISAF, ng Armed Forces of the Philippines, at itong mataas na opisyal naman ng PNP ay itong si Major General Benjamin Silo na direktor naman ng Area Police Command Eastern Mindanao, June. Kasi sa narrative pa nga ni Atty. Torion kanina, lumalabas si Ginoong Kibuloy pa daw ang namili kung saan siya pupuntahan nung building na yon, Lea. Ang sinasabi kanina ng PNP at nitong si Secretary Abalos ay doon mismo nila nakuha sa loob. Pero kung doon sa eksaktong building ay wala naman silang binabanggit, At ang sinasabi nila, para nga maiwasan na yung madugo dahil magsasagawa sila ng final assault, ay pinagbigyan nila itong mga hiling nitong si Apollo Kibuloy, June. Meron bang nakaambang promotion doon sa mga tauhan ng PNP na nagsagawa ng operasyon, Lea? Wala pa silang nabanggit tungkol dyan, June, pero dati ay lumutang yan na kung sino ang makakahuli dito nga kay Pastor Kibuloy ay may magandang pwestong ibibigay ang PNP, Pero kanina ay hindi yan napag-usapan. So mag-abang tayo sa mga susunod na araw kung ito bang si General Torre ay mapopromote. Yung itatanong mo sana kanina, yung pabuya. Hindi mo may iwasan na itanong yun. Tama ba, Lea? Kasi kasama naman talaga yan doon, di ba?
Tama yan, June, no? Although hindi nila sinabi doon sa press conference at wala na rin tayong pagkakataon na maitanong yan at nagmamadali sila sa kanilang mga oras, ay doon sa unang bahagi ng press con sa may bandang unahan ay sinabi nila na meron silang tipster na babae. June. Last na lang, Leia. Ano ang susunod na kabanata? Sa ngayon, no, ang hinihintay na lang ay yung commitment order nitong sina Pastor Apollo Kibuloy at yung 4 pang co-accused nito. Dahil kanina ay nung nag-return ng warrant ay papel lang o yung warrant lang mismo at hindi kasama itong mga akusado dahil nga nagsasagawa ng press conference at dahil na rin daw sa usaping pansiguridad kaya't hindi dinala ang mga ito sa korte at hindi rin nagbigay ang korte ng commitment order. At ibig sabihin nun, mananatili sila dito sa kulungan o dito sa PNP Custodial Center sa loob ng Campo Crame. June. Oh, last na lang talaga, Leia, kasi nakita ko yung video na yan, merong dumaan sa medical procedure, dumaan sa proseso. Tama ba, mugshot? Ito ba ay bago sila iharap sa media? Kanina lang ba yun o kagabi pa yan? Pagdating nila June ay sila ay sinalang sa booking procedure, kinuha din ang kanilang medical at physical examination at maging kanina bago sila lumabas doon sa PNP Custodial Center ay sumailalim din sila sa medical at physical examination at pagdating nga nila June kahapon ay o kagabi o kanina madaling araw ay sinabi na medyo mataas ang BP nitong ilan sa mga ito pero hindi na binanggit kung sino-sino itong mga ito pero bukod doon sa tumaas ang kanilang BP ay maayos naman daw ang ibang kondisyon nitong 5 akusado, June. Maraming salamat, Leia Ilagan, nagulat ng live mula sa Campo Crame.